guys! Welcome back to my channel! Ayan, after 2 years or 3 years, eto na naman po ako, nagbabalik na naman and I decided to do vlogs about my experiences dito sa Germany. So for those who are new to my channel, my name is Ruby and I live here in Germany with my family. I'm working here as a nurse. So mostly ng mga itatakal nating vlogs is about living here and experiences and some informations na gusto nyong malaman dito sa Germany. Whenever you have questions or informations na gusto nyong malaman, you just comment down below, then itatry ko po na sagutin lahat ng mga ito. So ayun na nga, ang topic natin for today is things na kailangan nating i-keep in mind before going here and living here sa Germany. So, syempre, before going to other places, kahit hindi sa Germany, as an OFW, as an overseas worker, kailangan din nating maging mentally prepared sa lahat ng mga kakaharapin natin dun sa bansa na pupuntahan natin. Kasi syempre, diba, we will live there, we will exposed to different kind of people. We have to be mentally prepared sa lahat ng pwedeng mga mangyari. So, ako, personally, dati, alam nyo yung feeling na sobrang overwhelmed kasi gustong-gusto mo na makapunta dun sa bansa na pangarap mo. So ako, actually, honestly, wala talaga akong prepare or hindi talaga ako mentally prepared. I just knew that I will work here and ang lahat na nakikita mo talaga, lahat green pasture, lahat ng mga insights mo lahat, positive. Siyempre, kailangan naman, di ba? Kailangan maging positive tayo sa lahat ng bagay. So, personally, ako that time na naipasa ko na yung B2 and inaasikaso na namin lahat ng papers and then konti na lang, ilang araw na lang pupunta na kami dito. Wala talaga akong ibang inisip kundi pupunta ako, magtatrabaho ako. Yun lang. After nun, after ko nakarating dito, yun na yung realidad. Kumbaga lahat ng mga naisip mo, hindi pala lahat yun ganun. Naintindihan nyo ba? Hindi lahat masaya, hindi lahat positive. So, that time, talaga nag-struggle talaga ako. So, parang nangyari, expectations versus reality. At kidding aside, yun nga, pag-usapan natin yung mga things to keep in mind before going here and living here sa Germany. So, number 1, be brave. So, the fact na pupunta tayo sa ibang bansa, magtatrabaho tayo doon, maninirahan tayo doon, sobrang matapang na yun. Pero, hindi dun natatapos yun eh. Nandito tayo sa isang place na wala tayong kakilala, bukod sa mga kasama natin, kasabay natin na pumunta dito. Culture shock talaga yung naranasan ko dito. Ibang-iba yung kultura dito sa kultura natin sa Pilipinas. Like for example, tayo napaka-friendly natin. Though, don't get me wrong, madami ding mga friendly na mga Germans. Pero, not everybody ay nakasmile. Mostly sa kanila talaga, serious face lang talaga sila, guys. Napakalaking bagay na you step out of your comfort zone para makipagsapalaran. Dahil sa language, syempre may language barrier tayo, diba? Language talaga yung isa sa mga big factors na nakakapaghadlang, nagpapahirap talaga dito sa Germany, alam nyo yan. Pero, huwag tayong matakot. Kasi, kung matatakot tayo, hindi tayo makakapagpatuloy sa buhay dito. Kung lagi nating paiiralin yung takot. And, always keep in mind na hindi naman lahat ng Germans ina-expect na marunong na tayo lahat magsalita ng German, diba? So, lagi mong isipin na you're trying to learn their language and there's nothing wrong kung hindi ka perfect mag-German. Number 2, be open. Especially sa workplace, be open for corrections, be open sa criticisms na pwede nyong gamitin para maging better pa sa workplace ninyo. Some colleagues kino-correct nila minsan sa grammar or something. Doesn't matter. Huwag kang maging sensitive. Be open to constructive criticisms na gamitin mo yon as a tool para mas ma-verbessern pa yung German mo. Hindi nila yun minimean na i-degrade ka or something. They just want you to learn. Kasi mostly ng mga colleagues ko ganun sa akin. I'm open naman ako sa criticisms and open ako sa corrections. Para next time, alam ko na ganun pala yung tamang pagsasabi nun or something like that.
Number 3, be ready sa weather. So, sa lahat ng mga nakatira dito, alam niyo na kung anong ibig kong sabihin. Yung weather dito guys is very unpredictable. Sasabihin nila sa apps na aaraw pero after 5 minutes umuulan na, ganon. Most of the time talaga, gloomy talaga. At minsan hindi nagpapakita yung araw. And that affects our mood guys. Minsan nakaka-depress talaga yung panahon. And yun, nakakalungkot talaga siya. So, ang advice ko is mag-take tayo ng vitamin D para katulong to sa moods natin because wala masyadong sunshine and yung vitamin D is referred as the sunshine vitamin. So yun, makakatulong siya para ma-boost yung positive and healthy mood natin. Number 4, be friendly. Be friendly pa din kahit na minsan hindi naman sila lahat friendly. Char. Be friendly pa din. Pumunta tayo sa isang place na foreign. So, sabi nga nila, diba, no man is an island. We need support system. We need friends. Siyempre, aside sa mga nakakausap ninyo na families and friends through phone, iba pa din talaga yung pakiramdam na meron kang kasama dito at nakakausap mo personally. And pwede kayong lumabas, mag-unwind and all. Kailangan natin ng someone to talk to sa lahat ng mga nararanasan natin dito. Very important na maging prepared talaga tayo emotionally and mentally living here in Germany. Kasi guys, pagpunta nyo dito, hindi kagaya sa ibang lugar na madaming buildings and all. Mostly dito, tahimik lang talaga and simple lang yung kaligayahan talaga ng mga tao. Like, pupunta sila ng park, walang masyadong arcades and malls. You have to go to a bigger city para makapunta sa malaking mall. Yung leisure dito is more on sports and spatsieren game. Sa lugar ko guys, 8 p.m. pa lang or 9 p.m. pa lang, wala nang tao sa labas. Sobrang tahimik na. And dito sa Germany, Sunday ay sarado lahat, halos lahat ng mga establishments. Wala kang masyadong makikitang mga tao sa daan kapag Sunday. As in, very tahimik talaga guys. Do something na makakapagpalibang sa'yo. So last but not the least, be spiritually equipped. So meaning, lagi lang po tayong magdadasal. Kahit saan man napupuntahan natin, walang madali. But when you pray and ask for guidance and strength coming from the Lord, wala tayong hindi malalagpasan. So kailangan lang nating palagkasin at patatagin yung ating mindset and ating perspective sa buhay para mag-go on tayo sa journey natin dito ng masaya. So that's it guys. Yun yung mga tingin ko na mga bagay na kailangan muna nating i-prepare at malaman bago tayo pumunta dito sa Germany o kahit saan mang lugar outside ng ating comfort zone. Walang madali guys, walang madali. Lahat ng umpisa ay mahirap. Pero nasa mindset lang natin kung paano natin yun titignan sa positive side. Sabi nga nila, life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. So, nasa inyo guys kung paano nyo titignan ang bawat situations ng positively. So, that's it for today guys. See you on my next vlog. Bye!